10 mga krimen na nagawa ng mga medical professionals. Nakakalungkot lang isipin na maging ang mga taong inaasahan natin na magliligtas ng ating buhay ay sila din pala ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Ito ay sapagkat maraming medical professionals ang sa halip na tulungan ang mga pasyente na gumaling ay gumagawa sila ng mga bagay na magpapalala sa sitwasyon ng pasyente. Ngunit ang tanong, ano-ano kaya ang mga krimen na ginagawa ng mga medical professionals na ito? At sa video na ito ay kikilalanin natin ang 10 medical professionals at aalamin din natin ang mga krimen na kanilang nagawa. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Harold Shipman. Si Harold Shipman na kilala rin bilang Dr. Death ay isang doktor na naging kilalang serial killer sa United Kingdom. Ipinanganak siya noong January 14, 1946 sa Nottingham, England at mula sa pagiging isang matalinong bata ay nagpatuloy siya sa medicine at nagtapos sa Leeds School of Medicine noong 1970. Kahit naging matagumpay siya bilang doktor ay nagawang isakatuparan ni Shipman ang mga krimen na nagdala sa kanya ng masamang reputasyon. Nagsimula siyang magtrabaho bilang general practitioner o doktor ng pamilya sa iba't ibang klinik at ospital. Bagaman magaling sa trabaho ay napansin ng kanyang mga kasamahan ang kakaibang ugali niya, lalo na ang kanyang paggamit ng mga gamot na pangpawala ng sakit. At noong 1975 ay nahuli siyang gumagamit ng Petidin. Ito ay isang malakas na painkiller para sa sarili niya. Dahil dito ay tinanggal siya sa trabaho at ipinadala sa rehabilitation. Makalipas ang ilang panahon ay bumalik siya sa kanyang trabaho bilang doktor at nagpatuloy na parang walang nangyari. Kaugnay din nito, noong 1998 ay sinimulan ng imbestigahan si Shipman nang mapansin ang kakaibang pagkamatay ng mga pasyente niya na karamihan ay matatandang babae. At ang kasong nagbukas ng imbestigasyon ay ang pagkamatay ni Kathleen Grundy na isang 81 years old na dating mayor ng Hyde. Matapos mamatay si Grundy ay natuklasan ng kanyang pamilya ang isang fake testament na nagsasaad na ipinamamana ang lahat ng kanyang ari-arian kay Shipman. Dahil dito ay nagsimulang maghinala ang mga autoridad at siniyasat ang kanyang mga gawain. Sa masusing imbestigasyon ay lumabas na maraming pasyente ni Shipman ang namatay dahil sa morphine overdose. Ito ay isang medisina na ginagamit sa mga taong may malubhang sakit. Tinatayang nasa 215 hanggang 250 katao ang pinatay ni Shipman sa loob ng kanyang buong karir bilang doktor, na naging dahilan upang maituring siya bilang isang serial killer na may pinakamaraming napatay sa kasaysayan. At noong January 31, 2000 ay napatunayang guilty si Shipman sa 15 kaso ng pagpatay at isang case ng pandaraya sa medical records. Siya ay hinatulan ng life imprisonment. Number 2, Michael Swango. Si Michael Swango ay isang kilalang serial killer na dating doktor at ginamit ang kanyang profesyon para pumatay ng mga tao. Ipinanganak siya noong October 21, 1954 sa Tacoma, Washington. Lumaki siya sa isang military family at ang kanyang ama ay isang sundalo. Dahil madalas wala ang kanyang ama, lumaki si Michael na madalas nag-iisa, na maaring nakaapekto sa kanyang pag-uugali at naging dahilan sa kanyang mga krimen. Maliban dito, matalino si Swango bilang estudyante. Siya ang valedictorian ng Quincy Catholic Boys High School noong 1972. Pagkatapos ng high school ay nag-aral siya sa Millikin University at Southern Illinois University School of Medicine. Pero sa kabila ng kanyang talino ay napansin ng kanyang mga kaklase at mga guro na tila mas interesado siya sa mga karamdaman at pagkamatay ng mga pasyente kaysa sa kanilang kalusugan, at habang nagtatrabaho bilang doktor ay sinimulan ni Swango ang kanyang mga krimen sa pamamagitan ng paglalagay ng lason sa kanyang mga biktima. Ang mga ito ay kadalasang mga pasyente at kasamahan sa trabaho. Sa simula ay walang ebidensya laban sa kanya kaya nakakapagtrabaho pa rin siya sa iba't ibang hospital. Noong 1984 ay nagtatrabaho siya sa isang hospital sa Ohio kung saan maraming pasyente ang biglaang namatay. Napansin ng mga doktor na tila may kinalaman si Swango sa mga insidente ng pagkamatay. Samantala, noong 1985 ay nahuli siya sa Illinois matapos mapatunayang nilason niya ang ilang katrabaho. Siya ay nakulong ng 5 taon, ngunit pagkaraan ng kanyang paglaya ay muling bumalik si Swango sa pagtatrabaho bilang doktor gamit ang mga peking dokumento. Sa kabila ng kanyang kriminal na record ay nakakuha pa rin siya ng trabaho sa iba't ibang hospital sa Amerika at maging sa Zimbabwe. Muling may mga pasyente na namatay habang siya ang nag-aalaga sa kanila.
Dagdag pa rito noong 1997 ay bumalik siya sa Amerika mula Zimbabwe at doon siya muling nahuli. Matapos ang masusing investigasyon at testimonya ng mga kasamahan at dating pasyente ay nakalap ang sapat na ebidensya para mapatunayang responsable si Swango sa maraming pagkamatay. Number 3. Linda Burfield Hazard. Si Linda Burfield Hazard ay isang American doctor na kilala sa paggamit ng matinding pagpapagutom bilang paraan ng paggamot. Ipinanganak siya noong December 18, 1867 sa Minnesota. Kahit hindi siya lisensyadong doktor, ay pinayagan siyang mag-practice sa estado ng Washington dahil sa isang batas na nagpapahintulot sa mga alternative doctors na magpatuloy sa kanilang gawain. Naniniwala si Hazard na ang karamihan sa mga sakit ay sanhi ng mga lason o toxins sa katawan at ang tanging paraan para alisin ang mga ito ay sa pamamagitan ng matinding pag-aayuno. Ayon sa kanya, ang pag-aayuno ay makakapaglinis ng katawan at magpapagaling sa mga tao. Kaya ang mga pasyente niya ay pinakakain lamang ng sabaw mula sa pinakuluang gulay at tubig, kung kaya't halos wala silang nakukuhang nutrisyon. Kaugnay nito, itinatag niya ang Wilderness Heights. Ito ay isang institusyon sa Washington na kalaunan ay nakilala bilang Starvation Heights dahil sa dami ng pasyenteng namatay doon dahil sa sobrang pagkagutom. Karamihan sa kanyang mga pasyente ay mga mayayaman na naghahanap ng lunas sa kanilang mga sakit. Pero sa halip na gumaling ay marami sa kanila ang namatay dahil sa matinding gutom na dulot ng kanyang paraan ng pagpapagaling. Gayun din, noong 1908 ay isinulat ni Hazard ang aklat na Fasting for the Cure of Disease. Sa aklat na ito ay ipinaliwanag niya ang kanyang paniniwala na ang pag-aayuno ay kayang gamutin ang halos lahat ng sakit. Bagamat may ilang tao na naniwala sa kanya, ay marami ding doktor at eksperto ang nagbabala na mapanganib ang kanyang pamamaraan. Noong 1912 ay nasangkot si Hazard sa isang case ng pagpatay matapos mamatay si Claire Williamson na isang mayamang Briton na nag-undergo sa kanyang fasting therapy. Si Claire at ang kanyang kapatid na si Dorothea ay nagpunta kay Hazard para magpagamot, ngunit si Claire ay namatay sa gutom. Sa investigasyon ay nalaman na hindi lang pinapagutom ni Hazard ang kanyang mga pasyente, kundi kinukuha rin niya ang kanilang mga pera at mga pagmamay-ari ng mga ito. Dahil dito ay nahatulan siya ng pagpatay at nakulong ng 2 taon. Ngunit matapos makalaya noong 1915 ay bumalik si Hazard sa kanyang gawain at nagtayo pa ng bagong sanitarium. Number 4. Jayant Mukundray Patel. Si Jayant Mukundray Patel o kilala bilang Dr. Jayant Patel ay isang Indian-American doctor na nasangkot sa isang malaking iskandalo sa Australia noong 2000. Ipinanganak siya noong 1950 sa Jamnagar, Gujarat, India. Lumipat siya sa United States para mag-aral ng medicine at naging licensed surgeon. Pagkatapos magtrabaho sa iba't ibang hospital sa Amerika, ay lumipat siya sa Australia upang ipagpatuloy ang kanyang karir bilang surgeon. At noong 2003 ay itinalaga si Patel bilang chief ng operasyon sa Bundaberg Base Hospital sa Queensland, Australia. Ngunit hindi nagtagal ay maraming reklamo ang lumitaw mula sa mga pasyente at kasamahan niya. Iniulat nila na madalas nagkakamali si Patel sa mga operasyon at may mga pagkakataon na mali ang pagsusuri at paggamot na ginawa niya na nagresulta sa seryosong pinsala o pagkamatay ng ilang pasyente. Ang ilan sa mga pinakamabigat na reklamo laban kay Patel ay may kaugnayan sa pagkamatay ng 3 pasyente dahil sa maling operasyon. Pinilit niyang gawin ang ilang komplikadong operasyon kahit hindi siya eksperto o kahit hindi tama ang operasyon para sa kondisyon ng pasyente. Maraming tao ang nasaktan o namatay dahil sa mga pagkakamaling ito. Dahil sa dami ng reklamo, noong 2005 ay tinanggal si Patel sa kanyang trabaho at nagsimula ang investigasyon sa kanyang mga ginawa. Nakakuha siya ng bansag na Dr. Death mula sa media dahil sa dami ng mga pasyenteng namatay o nasaktan sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ang investigasyon ay nagpatunay na talagang may kapabayaan at maling pamamalakad si Patel sa mga operasyon na ginawa niya. Matapos ang investigasyon ay natuklasan na si Patel ay responsable sa pagkamatay ng 3 pasyente at seryosong pinsala sa iba pa. Tumakas siya pabalik sa United States noong 2005 upang iwasan ang mga kaso.
Subalit noong 2008 ay inaresto siya sa Amerika at noong 2010 ay ibinalik siya sa Australia upang harapin ang mga criminal cases. At noong June 2010 ay napatunayang guilty si Patel sa 3 kaso ng manslaughter o pagkamatay dahil sa kapabayaan at malubhang pinsala sa iba pang pasyente. Sinintensyahan siya ng 7 taon na pagkakakulong. Pero noong 2012 ay naibasura ang ilan sa mga hatol laban sa kanya at noong 2013 ay binawasan ang kanyang sentensya. Number 5. Charles Edmund Cullen. Si Charles Edmund Cullen ay isang dating nurse na kilala bilang isa sa mga pinakamaraming napatay na serial killer sa kasaysayan ng United States. Ipinanganak siya noong February 22, 1960 sa West Orange, New Jersey. Bata pa siya nang mamatay ang kanyang ama at nang siya ay 17 years old ay namatay naman ang kanyang ina sa isang aksidente. Ang mga trahedyang ito ay nagdulot ng malalim na epekto sa kanyang buhay at pagkatao. Matapos niyang mag-aral ng nursing ay nagsimula siyang magtrabaho bilang nurse noong 1987. Sa loob ng maraming taon ay nagtrabaho siya sa iba't ibang hospital sa New Jersey at Pennsylvania. Bilang nurse, dapat sana ay siya ang nag-aalaga sa mga pasyente. Ngunit lihim na pinapatay niya ang ilan sa kanila gamit ang mga gamot tulad ng digoxin at insulin. Ang mga gamot na ito ay nagpapababa ng blood pressure o nagpapatigil ng tibok ng puso ng mga biktima. Hindi malinaw ang totoong dahilan ng kanyang pagpatay. Pero ayon kay Cullen, ginagawa niya ito para tapusin ang paghihirap ng mga pasyente. Pero marami sa kanila ay hindi naman malubha ang kalagayan at hindi kritikal ang kondisyon. Hindi agad napansin ang kanyang mga krimen dahil iba-iba ang kalagayan ng mga biktima at mukhang natural ang kanilang pagkamatay. Sa loob ng 16 years ay nagtrabaho si Cullen sa siyam na hospital at mga nursing homes. Sa bawat hospital na kanyang pinagtrabahuhan ay may mga pasyenteng namamatay sa hindi maipaliwanag na dahilan. Bagamat may mga kasamahan siyang nagduda sa kanya ay umaalis siya bago pa magsimula ang anumang investigasyon. Ngunit dahil walang sapat na regulation sa pag-check ng mga nurse bago tanggapin sa ibang hospital ay nagpatuloy si Cullen sa kanyang mga krimen. Samantala, noong December 2003 ay nakapture si Cullen matapos ang isang masusing investigasyon sa Somerset Medical Center sa New Jersey kung saan marami sa kanyang mga biktima ay namatay. Sa kanyang pag-amin sa pulisya ay sinabi niyang pumatay siya ng hindi bababa sa 40 katao. Ngunit pinaniniwalaan ng mga awtoridad na maaaring mas marami pa ang kanyang napatay. Number 6. Kermit Gosnell. Si Kermit Gosnell ay isang doktor mula sa Amerika na nakilala dahil sa kanyang illegal na gawain bilang isang abortion provider. Ipinanganak siya noong February 9, 1941 at nag-aral ng medicine sa Jefferson Medical College sa Philadelphia. Mula noong 1979, pinapatakbo niya ang isang klinik na tinatawag na Women's Medical Society sa West Philadelphia kung saan nagbibigay siya ng abortion services. Ngunit ang kanyang klinik ay naging sentro ng investigasyon dahil sa hindi ligtas at ilegal na mga gawain. Samantala, noong 2010 ay sinalakay ng FBI at Pennsylvania Department of Health ang klinik ni Gosnell matapos makatanggap ng mga reklamo tungkol sa maruming kondisyon ng klinik, unlicensed na mga tauhan at masamang pagtrato sa mga pasyente. Nadiskubre din na si Gosnell ay nagsasagawa ng late-term abortions o pagpapalaglag sa mga sanggol na higit na sa 24 weeks na labag sa batas sa Pennsylvania. Bukod dito ay ginagawa niya ang tinatawag na snipping kung saan pinapatay niya ang mga sanggol na ipinapanganak ng may buhay sa pamamagitan ng pagputol ng kanilang spinal cord gamit ang gunting. Gayun din naman noong 2013 ay hinatulan si Gosnell ng pagkakasala sa 3 kaso ng first-degree murder dahil sa pagpatay sa mga sanggol na ipinanganak ng may buhay at sa kaso ng manslaughter dahil sa pagkamatay ng isang pasyente na si Karnamaya Mongar na namatay dahil sa maling paggamit ng anesthesia. Sa kabuuan ay humarap si Gosnell sa mahigit 200 na case ng paglabag sa batas, kasama na ang hindi tamang paggamit ng mga medical records at ang pagpapahintulot sa mga unlicensed personnels na magtrabaho sa kanyang klinik. Dagdag pa rito, ang case ni Gosnell ay nagdulot ng malawakang diskusyon, lalo na tungkol sa abortion sa Amerika. Ang mga grupo na laban sa abortion ay ginamit ang kaso ni Gosnell para ipanawagan ang mas mahigpit na batas laban sa abortion.
Sa kabilang banda, ang mga grupo naman na sumusuporta sa karapatan ng kababaihan sa abortion ay naniniwala na ang kakulangan ng ligtas at legal na abortion ang nagtulak kay Gosnell na magpatakbo ng isang mapanganib at ilegal na klinik. Dahil sa kanyang mga krimen ay sinentensyahan si Gosnell ng habambuhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Number 7, Christopher Duntsch. Si Christopher Duntsch, na kilala rin bilang Dr. Death, ay isang American neurosurgeon na naging sikat dahil sa seryosong mga pagkakamali sa kanyang mga operasyon. Ipinanganak siya noong April 3, 1971 at nagtapos ng medicine mula sa University of Tennessee Health Science Center, kung saan nakakuha siya ng PhD at MD sa neuroscience at neurosurgery. Kahit na maganda ang kanyang academic background, ang kanyang mga operasyon ay nagdulot ng matinding pinsala sa maraming pasyente. Samantala, nagsimula siyang magtrabaho bilang neurosurgeon sa Dallas, Texas, na kung saan sa una ay inisip ng mga tao na isa siyang mahusay na doktor. Ngunit mabilis na napansin ng kanyang mga kasamahan at mga pasyente ang mga sunod-sunod na pagkakamali sa kanyang mga operasyon. Mula 2011 hanggang 2013, ay maraming pasyente ang nagkaroon ng seryosong komplikasyon pagkatapos operahan ni Duntsch. Sa kabuuan ay higit sa 30 na mga pasyente ang nabulag, nalumpo at namatay dahil sa kanyang mga maling operasyon. Isa sa mga unang biktima ay si Kelly Martin na namatay matapos ang isang simpleng spinal surgery. Isa pang kilalang kaso ay kay Mary Eford na naiwang paralyzed pagkatapos operahan ni Duntsch. Ngunit bukod sa pisikal na pinsala, ang mga operasyon ni Duntsch ay nagdulot din ng matinding emotional distress sa kanyang mga pasyente. Maraming operasyon na kung saan ay inaasahang magiging ligtas at simple ang nauwi sa malalaking trahedya. May mga pasyente din na nawalan ng kakayahang makalakad, may mga nabulag at may ilan ding namatay. Kaugnay nito ay may ilan ding kasamahan ni Duntsch ang nag-ulat tungkol sa kanyang mga maling operation procedures, ngunit nagpatuloy pa rin siyang makapagtrabaho. May mga ulat din na nagsasabing maaring gumamit siya ng drugs habang nag-oopera na posibleng dahilan ng kanyang mga pagkakamali. Sa kabila ng mga reklamo ay nakapagpatuloy si Duntsch sa kanyang mga operasyon sa loob ng ilang taon. Subalit noong 2015 ay kinasuhan siya ng reckless injury dahil sa seryosong pinsala na idinulot niya sa kanyang pasyente na si Mary Eford. Number 8, John Bodkin Adams. Si John Bodkin Adams ay isang doktor na ipinanganak noong 1899 sa Ireland at naging kilala dahil sa pagkamatay ng kanyang mga pasyente sa Eastbourne, England. Karamihan sa mga pasyente niya ay matatandang mayayaman at marami sa kanila ang nag-iwan ng malaking pamana sa kanya bago sila namatay. Dahil dito ay nagsimulang maghinala ang mga tao na maaring may kinalaman siya sa kanilang pagkamatay. Kaugnay nito, noong 1956 ay inakusahan si Adams ng pagpatay matapos mapansin ng mga autoridad ang dami ng kanyang mga pasyenteng namamatay. Nakaramihan ay naganap sa ilalim ng kahina-hinalang mga sitwasyon. Higit sa 160 na mga pasyente niya ang namatay sa loob ng 2 dekada, kung kaya't pinaghinalaan na ginagamit niya ang kanyang pagiging doktor upang makinabang sa kanilang mga yaman. Ayon sa mga report ay binibigyan niya ng sobrang daming gamot ang mga pasyente na maaaring naging sanhi ng kanilang kamatayan. Bukod pa rito, noong 1957, si Adams ay humarap sa korte para sa kasong pagpatay kay Edith Alice Morel na isang mayamang matanda na namatay sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Pagkatapos ng 17 days ng paglilitis, siya ay napawalang sala na nagdulot ng pagkabigla sa marami. Maraming tao ang nagtanong kung talagang nasunod ang hustisya dahil sa dami ng ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa pagkamatay ng iba pang mga pasyente. Bagamat napawalang sala si Adams sa kasong pagpatay, ay napatunayang nagkasala siya sa mga kaso ng pandaraya, gaya ng maling paggamit ng mga prescription at signature. Sa kabila ng mga ito ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang trabaho bilang doktor matapos ang paglilitis. Sa katunayan, ang kaso ni John Bodkin Adams ay naging isang halimbawa ng mga diskusyon tungkol sa ethics ng mga doktor at ang kanilang responsibilidad sa mga pasyente. Marami ring tao ang nagtanong kung tama ba ang kanyang ginawa, lalo na't may kapangyarihan siyang kontrolin ang mga desisyon ng kanyang mga pasyente na mahina at madaling maimpluwensyahan. Number 9, Niels Högel. Si Niels Högel ay isang dating nurse mula sa Germany. Ipinanganak siya noong December 30, 1976
at nagsimula siyang magtrabaho bilang nurse noong 2000 sa mga hospital sa Oldenburg at Delmenhorst sa Northern Germany. Sa halip na pagalingin ng kanyang mga pasyente ay nagdulot siya ng kanilang kamatayan. Samantala ginagamit ni Högel ang gamot na Ajmalin na kadalasang inirereseta para sa mga may problema sa puso. Nilalagyan niya ng sobrang dami nito ang mga pasyente para sila ay magkaroon ng cardiac arrest o heart attack. Kapag nangyari ito ay sinubukan niyang buhayin ng mga pasyente upang magmukhang bayani. Ngunit sa karamihan ng mga pagkakataon ay hindi niya naisalba ang mga pasyente kung kaya't sila ay namatay. Noong 2005 ay nahuli siya ng kanyang mga kasamahan habang nagbibigay ng maling gamot sa isang pasyente. Dahil dito siya ay iniimbestigahan at noong 2008 siya ay nahatulan ng pagpatay sa 2 pasyente at pagtatangkang patayin ng iba pa. Sa mga sumunod na taon ay lumabas ang higit pang ebidensya na nagpakita na marami pa siyang pinatay na pasyente. Dagdag pa rito, noong 2015 ay muling inamin ni Högel ang kanyang kasalanan sa mas maraming kaso. Noong 2019, siya ay hinatulan ng habambuhay na pagkakulong dahil sa pagkamatay ng 85 na mga pasyente. Ngunit ayon sa mga investigador, ang tunay na bilang ng kanyang mga biktima ay maaaring umabot ng higit sa 300. Dahil dito siya ay itinuturing bilang isa sa mga pinakamarahas na serial killer sa kasaysayan. Ang mga pangyayaring ito ay nagtulak din sa mga hospital sa Germany na baguhin ang kanilang mga patakaran upang maprotektahan ang mga pasyente at maiwasan ang ganitong mga pangyayari sa hinaharap. Kaugnay pa nito, ang motibo ni Högel ay tila kakaiba kumpara sa ibang mga kriminal. Hindi siya pumatay dahil sa pera o galit, kundi upang magmukhang bayani sa pamamagitan ng paglalagay sa mga pasyente sa panganib at pagkatapos ay susubukang iligtas sila. Number 10. Janine Jones. Si Janine Jones ay isang dating nurse mula sa Amerika na kilala dahil sa mga krimen niya na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata noong 1970s at 1980s. Ipinanganak siya noong July 13, 1950 sa Texas. Nakilala siya dahil sa mga kakaibang pagkamatay ng mga batang pasyente sa mga hospital na kanyang pinagtatrabahuan, lalo na sa Bexar County Medical Center Hospital sa San Antonio, Texas. Kaugnay nito, si Jones ay inakusahan ng pagbibigay ng mga mapanganib na gamot tulad ng heparin at succinylcholine sa mga bata. Ang mga gamot na ito ay maaring magdulot ng pagtigil ng puso o paghinga. Hindi ito ginagawa ni Jones para sa kapakanan ng mga pasyente, kundi para magdulot ng emergency situation. Gusto niya na siya ang magmumukhang bayani kapag siya ang unang tutulong sa bata. Pero sa kasamaang palad ay marami sa mga batang ito ang namatay dahil sa kanya. Gayun din naman noong 1982 ay nagsimula ang investigasyon sa hospital kung saan siya nagtatrabaho matapos mapansin ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga bata. At noong 1984 ay napatunayang nagkasala si Jones sa pagpatay kay Chelsea McClellan na isang 15 months old na sanggol na binigyan niya ng nakamamatay na dose ng succinylcholine. Bukod sa kasong ito ay pinaniniwalaan din na may kinalaman siya sa pagkamatay ng marami pang mga bata. Dahil dito ay sinentensyahan siya ng 99 years na pagkakakulong. May mga hinala din na si Jones ay responsable sa pagkamatay ng humigit kumulang 60 na mga bata sa kabuuan ng kanyang karir bilang nurse. Karagdagan pa dito, ang kaso ni Janine Jones ay nagdulot ng takot at gulat sa publiko dahil ipinakita nito na posibleng may mga taong tulad niya na pumapatay sa loob ng hospital. Ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nakalusot sa kanyang mga krimen ay dahil sa kakulangan ng maayos na documentation at pagsubaybay sa mga ospital noong panahon na iyon. Sa halip na mabusisi ang kanyang mga aksyon, ay madalas na inilipat lang siya sa ibang hospital kung kaya't hindi agad napansin ang kanyang mga ginagawa.